Yo, magandang umaga mga kapurmers. Sa umagang ito mga kapurmers, ang iparating ko sa inyo tungkol po sa mga kahoy na pwedeng gagawin natin puluan mga kapurmers bundok. So, di ba mga kapurmers, magbubukid tayo. So, mayroon tayong itak, no, bulo, o ano pa dyan, sundang, kutsilyo. Ito ay ating karaniwang ginagamit dito sa bukid mga kapurmers. So kung hindi natin alam yung paggawa ng puluan at saka yung hindi natin malaman yung mga kahoy na pwede gawing puluan, so mahirapan tayo mga kapurmers. So dapat marunong tayo niya na gumawa ng puluan mga kapurmers. So anong una natin gawin mga kapurmers? So dapat malalaman din natin kung anong yung mga kahoy na pwedeng gawing puluan mga kapurmers. Ngayon mga kapurmers, ipakilala ko yung mga kahoy na pwede nating gawing puluan mga kapurmers. So unang kahoy mga kapurmers, yung avocado. Okay, hindi ko na ipakita yung kung anong avocado mga kapurmers dahil kilala naman natin yung avocado, yung mga prutas natin na pwede gawin nating puluan, santol, no, langka mga kapurmers. So alam natin yan mga kapurmers, na mga kahoy na yan, at yan ang pwede natin gawing puluan, mga kapurmers. So yung iba na ipakilala ko sa inyo, katulad ng Gimalina, mahogani. So yun, alam ko kilalang kilala nyo yan mga kapurmers. Kung hindi nyo kilala, pupunta lang kayo doon sa mga barangay na malapit sa bukid, magtanong-tanong kayo kung anong Gimalina. So pwede na yun. So katulad ng hindi nyo nakilala siguro yung alanipga. Ayan ang mga pwedeng gawing mga puluan mga kapurmers na malambot. Lanipga, Gimalina, mahogani, no. So yung mga prutas natin na pinakilala ko sa inyo, pwede din yun. Din yung matigas pag buhay pa. Okay, so bawa nara, okay, pwede yun. At tagum-tagum mga kapurmers, atipo or antipolo mga kapurmers, pwede yan. Sundan nyo mga kapurmers, ipakilala ko bawat mga tanim na hindi nyo karaniwang nakikita mga kapurmers. Pero yung doon sa mga prutas, okay, kilalang kilala nyo mga kapurmers, no. Lalo na sa kahit hindi prutas sa mahogani at saka Gimalina, dyan lang sa highway mayroon naman yan, makikita natin. Okay, so sundan mga kapurmers, yung ipakilala ko sa inyo ng mga kahoy na pwede nating gawing puluan mga kapurmers, na pinaka basic dito sa ating bukid, na pag hindi tayo marunong, hinto talaga tayo sa pagtrabaho kasi nabiak yung ating mga puluan, no. So itong mga kahoy din na pinakilala ko sa inyo mga farmers, hindi ito mabiakin, hindi ito magbitak-bitak, no, yung mga kahoy na itong pakilala ko sa inyo. So itong mga kahoy na ito mga farmers dito sa amin ay karaniwan namin ginagawang puluan mga farmers. So kung mayroon man kayo kilala din ng mga kahoy na pwedeng gawing puluan, doon sa mga marunong din na gumawa ng mga puluan na nakapanood ng bidyong ito mga kapurmers bundok, so i-share naman nyo naman mga kapurmers, kasi yung sa akin sinishare ko din. So para malalaman doon sa lahat ng gustong gumawa ng mga puluan, lalo na sa mga kasama natin na magbubukid, no, na hindi pa marunong gumawa ng mga puluan. So yan ang mga farmers, sana nagustuhan ito sa lahat ng magapanood. So bago tayo mag-umpisa mga farmers sa pagpakilala, ng hingin kong tulong sa inyo, yung pagpindot lang ng like mga farmers at saka pag-share mga farmers. Kaya hindi mo nagustuhan, i-like mo yan mga farmers, parang tulong mo yan sa akin mga farmers, no. Sana pagdating ng panahon na ako rin makatulong. So hindi ko sabihin sa inyo kung anong tulong yung may tulong ko pag matulungan nyo din ako sa ganito mga pamaraan. Okay, so lahat ng nakaintindi mga farmers, maraming salamat. So tuloy po tayo sa ating pinag-usapan mga farmers bundok. So yun mga farmers, ang kahoy na tagum-tagum, yan, pwede yan gawing puluan. Yung ugat niya mga farmers, pwede rin yung sanga niya mga farmers, pero mas maganda talaga ugat.
So ito mga farmers, nara mga farmers, na pwedeng gawing puluan, no? Sanga pwede, no? At saka yung ugat niya talaga mga farmers, yan ang maganda. Kung napapansin niyo mga farmers, yung nara natin na mayroong mga orange mga farmers. So mayroong magkakapit sa kanya na parang dakit-dakit, no? Yung bunga niya ay kinakain ng mga ibon. Ang daming ibon dyan mga farmers pag magang-maga kumakain dyan mga farmers. So hindi lang isang sanga mga farmers na mayroong makikita ng mga orange, mayroon pang isa na hindi natin gano'ng makita kasi walang natin maano mga farmers kung saan tayo kukuha ng video. So ano mga farmers, so dami doon sa kabilang sanga mayroon mga farmers. Okay, so yan ang nara mga farmers na pwede natin gawing puluan. Pati ito mga farmers, pangalan sa amin ay atipo or antipulo mga farmers. Ang ugat niyan mga farmers pundok ay pwede gawing puluan. Ayan. So marami-rami na tayong naibigay mga forest na mga kahoy na pwede gawing puluan. So ito din mga farmers, langka. Pwede din ito sa gawing pulo. No? Langka yung ugat niya. Pati yung sanga niya mga farmers, pwede mga farmers. No? Yan ang isa mga farmers. At malambot na kahoy na pwede din natin gawing puluan mga farmers, no? Yan, so kung nakilala nyo yan mga farmers, kahoy na yan, so pwede yan gawin. Ganon din yung ugat nya, kahit malambot siya mga farmers, hindi siya basta-basta din na matanggal doon sa ating mga itak at saka bulo yung kahoy na lanipga mga farmers. Yan ang lanipga mga farmers, no? Na pwede nating gawing puluan mga farmers. So yun mga kapamudok, yan ang mga kahoy na pwede nating gawing mga puluan mga kapamudok sa ating mga itak, bulo, sundang, kung ano pa yan dyan, yung haras, yung tinatawag namin na haras. No? So yan, so pinakabasic yan dito sa ating bukid mga kapamudok. Kailangan natin na marunong tayong gumawa ng ganyan, no? So pag makakuha ka na ng ugat mga kapamudok ng ating kahoy, no? So kung ano pa man sanga, makakuha ka ng ganyan, so gawin mo ng ganito mga kapamudok. So yan, gawin mo ng ganyan para madali pag-form mga kapamudok. So yan, kung saan mo banda ilagay mo yung itak mo, dyan banda o dito banda. So basta gawin mo ng ganyan para makadali ka sa pag madali kang makapormas, no? Yan. Okay, so sundan mga kapamudok i-form ko lang na ito, so ipakita ko mamaya. So yun mga kapamudok, so pwede na nagawa natin na madali lang, no? Na forma. So nagawa natin sa isang tools na mga farmers ang ating puluan. So pinaka-basic mga farmers, no? So yan, so hindi na natin kailangan ng mga ibang pang tools para magamit yung ating mga itak na tanggalan ng mga puluan, masira yung puluan. Ayun, diba? Nasundan mga farmers. Paliit ng paliit. Ito na, ganito na yung sundan mo ka-farmers. So ilang kanto yung kanina, dalawang kanto, apat lang ang kanto kanina. So ngayon apat pa rin na kanto, pinaliit lang natin. So ganyan lang, oh. So simple lang mga farmers, o diba? Ibig sabihin mga farmers, pag marunong tayo, makagawa tayo ng puluan dito sa bukid, no? So hindi na tayo magpagawa. Wala kung maganda talaga yung ito natin na maganda yung mga ating mga puluan,
ng ating sundang, no? Ng ating itak. So magpagawa tayo doon sa talagang mga magagaling mga farmers. Pero kung pang basic lang mga farmers, mga gamit lang pang basic, so ito na mga farmers, yun na ngayon, no? So mula kanina pinakita ko na malapad hanggang pinaliit ko. So sana ako kumuha ngayon, so dalawang kanto lang tinanggal ko para napurman na ng ganyan, no? Dito lang, dito, ito pinaliit ko, tapos pag hanggang gusto mo nang i-form na, ibilog mo na kunti mga farmers, so dito ka na magbawas, paliit na ng paliit, dito banda, ganoon din dito banda, dito na ngato, dito banda, dito, dyan. So ang apat na kanto mga farmers, madagdagan ngayon ng apat din, magiging 8, no? So isa, dalawa, tatlo, apat. So kung babawas ka dito ka na magbawas, madagdagan ng apat din dito, saka ito. So sa pag-form na mga farmers, ikaw na bahala kung anong klaseng form ang gagawin mo, no? So kahit babae mga farmers, pwede makagawa nito mga farmers, itong mga puluan, no? Mayroon lang tayong isang panggamit na matalim, no? So pwede na. So kahit wala tayong mga ibang mga gamit na mga special tools mga farmers, pwede natin magawa ang ating puluan. Okay, so maraming salamat mga farmers. Dito na lang yung video natin na sana may natutunan kayo konti, no? Saka nalalaman kung paano nyo nakilala yung ating mga kahoy mga farmers na pwede gawing puluan. So sana nakatulong ako mga farmers, no? Hingi din ako ng tulong sa inyo mga farmers, yung lahat ng manonood mga farmers na mag-like, mag-share mga farmers, para matulungan din natin ng iba. Ikaw na bahala kung i-subscribe mo, no? Kahit hindi mo nagustuhan yung ginawa ko mga farmers, i-like mo na mga farmers, parang tulong mo lang sa akin. Ayun. So maraming salamat. Okay.